Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may dalawang matandang kaibigang kilala sa kanilang kakaibang gawi. Si Paldong, may payat na pangangatawan at may mga galos sa mukha, ay palaging nakikitang naglalakad-lakad sa kalsada habang sumisigaw ng mga walang kwentang salita at pumapalakpak na para bang wala sa sarili. Si Domeng naman, na medyo malaki ang pangangatawan, ay laging nakaupo sa tabi ng tindahan, may hawak na lumang lata na tila namamalimos ng barya. Sa paningin ng mga tao, sila'y mga siraulo at pulubi na walang saysay sa lipunan. Subalit sa likod ng kanilang anyo, sila pala ay mga antingero, mga bihasa sa paggamit ng agimat, dasal at orasyon laban sa kasamaan. Sa tagal nilang naglalakbay sa iba't ibang bayan, natutunan nilang pinakamainam na sandata ang hindi lang baril o gulok, kundi ang pagpapanggap. Domeng, tiyakin mong makita nilang nilalagnat ka sa tabi ng kalsada mamayang gabi. Bulong ni Paldong habang pareho silang kumakain ng tuyong tinapay sa ilalim ng isang punong mangga. Walang problema, sagot ni Domeng habang may ngiting tuso. Yung mga aswang na yon, iniisip nilang madali tayong bihagin dahil akala'y mahina't walang kwenta. Hindi nila alam, tayo ang matagal nang nag-aabang. Matagal na nilang sinusundan ang balita tungkol sa mga misteryosong pagkamatay ng mga bata at buntis sa baryo. Laging may nawawalang laman loob at palaging may nakaririnig ng mga pakpak na dumadapo sa bubungan tuwing hating gabi. Sa lahat ng palatandaan, malinaw, may pugad ng aswang sa baryong ito. Kinagabihan, nagkalat ang mga tao sa kanilang mga bahay, tahimik na nagdarasal, at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Si Paldong ay nagpunta sa gilid ng sementeryo, nagsusumigaw ng tila walang kwentang pananalita, habang hawak-hawak ang isang basag na garapon. Samantala, si Domeng ay nakahiga sa ilalim ng tulay, umuungol na para bang nag-aagaw buhay. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga damit ay nakatago ang mga anting-anting, medalyon na bakal na may ukit na krus, isang panyo na inukit ng dasal sa lumang tinta at isang kutsilyong binabad sa langis ng niyog at pinagpala ng matandang albularyo. Mula sa dilim, may kumilos, mga matang kumikislap, mga yapak na mabigat at mga pakpak na kumakampay. Ang mga aswang, amoy na amoy ang mahihinang tao na nasa tabi ng kalsada. Ngunit nang lumapit sila kay Domeng upang sunggaban, biglang bumangon ang lalaki, nagngangalit ang mga mata. Sa isang kisap matay, itinuro niya ang medalyon at sumigaw ng dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lumantad ang inyong tunay na anyo. Dumagundong ang hangin at ang anyong tao ng mga halimaw ay napalitan ng kanilang nakatatakot na anyo. Mahahabang kuko, matatalim na ngipin at balat na parang balat ng paniki. Sa kabilang dako, si Paldong ay nagtapon ng abo ng insenso na nagliyab bigla, humarang sa mga nilalang. Ngumiti siya ng may yabang. Akala niyo'y baliw kami. Ngayon, kayo ang magwawalang bahala sa apoy ng langit. At nagsimula ang unang banggaan ng gabi. 2 baliw at pulubi laban sa mga halimaw ng dilim. Nagliyab ang paligid ng sementeryo sa biglang pagsiklab ng abo at insenso na inihagis ni Paldong. Kumalat ito sa hangin na tila usok ng kanyon at bawat aswang na nakasinghot ay napapatras. Hawak-hawak ang kanilang mga muka na para bang sinusunog ng apoy. Domeng, bantayan mo ang kanan! Sigaw ni Paldong habang nakataas ang kanyang lumang sibat na nilagyan ng krus sa dulo. Ako ang bahala, sagot ni Domeng sabay hampas ng kanyang kutsilyo na umilaw sa ilalim ng buwan. 1, 2, 3 aswang ang lumundag mula sa mga puno, ang mga pakpak nila'y bumabalot sa dilim. Sumugod sila kay Domeng na parang mga gutom na aso. Ngunit mabilis ang kanyang kamay at bawat hiwa ng kutsilyo ay nagiiwan ng sugat na hindi nagsasara.
Ang kanilang balat na dating mabilis maghilom ay tila natutuyo, parang binuhusan ng asido. Samantala, si Paldong ay nakaharap sa mas malalaki, mas matatandang aswang. Isa sa mga ito ang may mahaba at baluktot na dila na pilit umaabot sa kanyang leeg. Ngunit agad niyang sinambit ang dasal na pinasa pa ng kanyang amang antingero. Sa bisa ng liwanag ng Diyos, sa lakas ng krus at ng banal na salita, pawiin ang kadiliman. Biglang nagningning ang dulo ng sibat at tinuhog niya ang dila ng halimaw. Kumalat ang apoy mula sa bakal at ang nilalang ay nagsisigaw, nagkikislot hanggang sa ito'y tuluyang nag-alab at naging abo. "Hindi pa to tapos, Paldong!" sigaw ni Domeng, hingal na hingal habang hawak ang dugot pawis na dumidikit sa kanyang braso. Mas marami pa sila. At totoo nga, mula sa anino ng kagubatan, dumagsa ang mas maraming halimaw, iba't ibang anyo ng kasamaan. Mayroong mukhang aso na may pakpak. May mga babaeng walang laman ang tiyan ngunit mahahaba ang kuko. At may isang nilalang na mukhang tao pa rin ngunit may pulang matang kumikislap. Mga bantay, bulong ni Paldong. Ibig sabihin, hindi lang karaniwang mga aswang ang nandito. May pugad talaga sa baryo nito. Nagkatinginan sila ni Domeng, parehong handa ngunit ramdam ang bigat ng kalaban. Hindi ito tulad ng dati nilang mga laban kung saan 3 o 4 lamang ang kaaway. Ngayon, mukhang 10, 20, baka higit pa. Domeng, mahinang bulong ni Paldong. Kapag hindi natin napigilan ngayong gabi, bukas baka buong baryo ang mawalan ng tao. Nakangiti si Domeng kahit pawisan at duguan. Di mas mabuti. Matagal na akong hindi nakakaharap ng totoong laban. Tara, sugod! At sabay nilang hinarap ang papalapit na hukbo ng dilim. Ang kanilang mga anyo, tila 2 baliw na walang takot, ngunit sa totoo'y 2 mandirigmang pinanday ng dugo, dasal at anting-anting. Muli na namang dumagundong ang gabi. Ang laban ay tumagal hanggang halos madaling araw. Bawat hampas ng kutsilyo ni Domeng ay may kasamang sigaw ng dasal at bawat saksak ng sibat ni Paldong ay may apoy na dumidila sa balat ng mga halimaw. Sa kabila ng kanilang lakas, napilitang umatras ang mga aswang, naglaho sa ilalim ng makapal na anino ng gubat. Parehong hingal na hingal ang dalawa. Si Domeng ay may sugat sa braso, habang si Paldong ay may pasa sa mukha. Ngunit nakangiti silang pareho, gaya ng mga mandirigmang sanay sa hirap at sakit. Kung hindi dahil sa anting-anting na ito, baka nilamon na tayo, sabi ni Domeng habang pinupunasan ang kanyang sugat gamit ang panyo na binasbasan ng langis ng niyog. Hindi pa tapos ang laban, sagot ni Paldong, seryoso ang tinig. Ang inatake sa atin, mga bantay lang. Ibig sabihin, may mas malakas na pinoprotektahan sila. Lumibot ang kanilang paningin. Tahimik ang baryo, walang ibang nakaririnig kundi ang tilaok ng mga manok na nagbabadya ng pagsikat ng araw. Alam nila, sa oras na tumama ang liwanag, ang mga halimaw ay mawawala muli. Magtatago hanggang sumapit ang gabi. Halika, Domeng, kailangan nating hanapin ang kublihan nila bago pa sila makabawi. Nagbalik sila sa baryo na animoy mga pulubi pa rin. Si Domeng ay nagkunwaring may lagnat, habang si Paldong ay patuloy na nagbubulong ng mga walang saysay na salita sa kalsada. Ang mga taga-baryo nakatingin lamang na may awa, ngunit walang nakakaalam ng tunay nilang katauhan. May isang matandang babae, si Aling Sion, na lumapit at nag-abot ng lugaw kay Domeng. "Eto anak, kahit kaunti. Kawawa naman kayo, anya." Ngumiti si Domeng at tumango. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang may nakita siya. Isang kakaibang takot sa loob ng mga mata ng matanda. Pagkaalis ni Aling Sion, agad niyang binulong kay Paldong. "Pare, sigurado akong may alam yung matandang yon. Iba ang titig niya, parang may tinatago." Tumango si Paldong.
Oo, pero hindi natin siya pwedeng pilitin. Hindi tayo basta pumatol sa inosente. Kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. Kinahapunan, bago pa muling dumilim, pumuslit silang dalawa papasok ng kagubatan. Ayon sa mga palatandaan na nakita ni Paldong, mga sanga ng kahoy na may bakas ng dugo, mga hayop na walang laman loob, at mga batong may itim na marka, alam nilang malapit na sila sa isang kublihan. Domeng, bulong ni Paldong, ramdam mo ba? Ang bigat ng hangin. Ramdam ko, parang may nakamasid sa atin. At totoo nga, habang palalim sila ng palalim sa gubat, may mga matang kumikislap sa dilim. Ngunit walang umatake. Parang may naguutos na wag muna silang galawin. Hanggang sa makarating sila sa isang malalim na kuweba na tatakpan ng mga ugat ng puno at mga lumang bato. Sa bungad pa lang, dama na nila kakaibang enerhiya, masangsang, mabigat, nakakasakal. Eto na, bulong ni Paldong, mahigpit ang hawak sa sibat. Sigurado ako, dito nakatago ang pinuno nila. Ngunit bago pa sila makapasok, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa loob, malamig, mababa at puno ng panunuya. Matagal ko na kayong inaabangan, mga nagkukunwaring baliw at pulubi. Nagkatinginan si Paldong at Domeng. Ngayon lang sila nakaramdam ng kakaibang kaba. Ibig sabihin, hindi na bantay ang kaharap nila, kundi ang supremo ng mga aswang sa baryong iyon. Umalingaw-ngaw ang tinig mula sa loob ng kuweba, parang kulog na bumabalot sa buong kagubatan. Kahit ang mga kuliglig at ibon ay natahimik, wari na takot sa boses na iyon. Mga baliw na nagtatago sa pekenyong anyo, akala nyo'y hindi ko kayo napapansin? Kilala ko kayo, Paldong at Domeng. Ang mga pangalan nyo'y nakaukit na sa kasaysayan ng mga kaaway ng aming lahi. Napakuyom ang kamao ni Domeng, halos mapunit ang panyo na nakapulupot sa sugat niya. Tangina, Paldong, alam niya tayo. Tumango si Paldong. Hindi umiwas ang tingin sa madilim na bunganga ng kuweba. Kung ganon, matagal na niya tayong pinapanood. At kung alam niya ang pangalan natin, hindi siya ordinaryong halimaw. Mula sa loob, dahan-dahang lumabas ang isang nilalang. Sa unay animoy matandang lalaking nakasuot ng barong, nayari sa pinong hibla, malinis at mapitagan ng anyo. Ngunit habang lumalapit, unti-unti itong nagbabago. Ang balat ay kumulubot na parang balat ng kalabaw, ang mga kukoy humaba, at ang mga matay nagningas sa pula. Ang bibig nito'y may matutulis na pangil, at ang tinig ay nagdilim lalo. Ako si Lakan Bulto, ang supremo ng mga aswang sa kabundukang ito. At kayo, mga manghihimasok, ay magiging handog ngayong gabi. Biglang umikot ang hangin, parang bagyo sa loob ng gubat. Ang mga puno'y umuugong at ang mga ugat sa paligid ng kuweba ay kumikilos na para bang may sariling buhay. Domeng, huwag kang lalapit! Sigaw ni Paldong, sabay-saboy ng abo ng insenso sa lupa. Tumindig ang usok at bumuo ng bilog na depensa sa kanilang paligid. Ngunit ngumisi lamang si Lakan Bulto. Akala nyo'y makakulong nyo ako sa mga dasal nyo? Ako ang nagpatumba ng 3 antingero sa Isabela. Ako ang dumurog sa buong pamilya ng albularyo sa Antique. At ngayon, kayo naman ang babagsak. Sumugod siya, mas mabilis kaysa sa hangin. Sa isang kisap mata, nakalapit agad sa bilog ng depensa. Tumama ang kanyang mga kuko sa usok at sa halip na masunog, ang usok ay naghiwa-hiwalay, tila walang bisa. Paldong, sigaw ni Domeng. Hindi siya tinatablan ng karaniwang dasal. Alam ko, sagot ni Paldong, pawisan na ang noo. Ibig sabihin lang, may mas malakas siyang agimat. Hindi basta-basta ang supremo na to. Humarap si Domeng,
itinaas ang kanyang kutsilyo na binabad sa langis ng niyog. Tingnan natin kung matibay ka pa rin kapag tinamaan ng bakal na pinagpala. Sumugod siya at buong lakas na inihampas ang kutsilyo sa dibdib ni Lakan Bulto. Ngunit laking gulat niya nang tumunog lamang ito na parang tumama sa bato. Ang balat ng halimaw ay hindi man lang nasugatan. Ha! Mahina! Singhal ni Lakan Bulto. Sabay hampas ng kanyang kamay. Tumilapon si Domeng sa isang puno, halos mawalan ng malay. "Domeng!" sigaw ni Paldong, sabi-saboy ng pulbos na may halong durog na bawang at asin. Saglit na umatras ang halimaw, ngunit mabilis din itong nakabawi. Ngumisi si Lakan Bulto. "Hindi ako tulad ng mga ordinaryong kasamahan ko. May hawak akong itim na bato ng panunumpa. Isang agimat na mas luma pa kaysa sa mga orasyon ng inyong mga ninuno. Hanggat hawak ko ito, walang dasal o bakal ang makakapinsala sa akin." Napahigpit ang hawak ni Paldong sa kanyang sibat. "Kung ganon, kailangan nating agawin yung bato." Dahan-dahang bumangon si Domeng, duguan ngunit hindi sumusuko. "Paldong, isang pagkakataon lang. Sabihin mo kung kailan at dudurugin ko siya kahit mamamatay ako." Ngumisi si Paldong kahit nanginginig ang kamay. "Hindi pa ngayon, kaibigan. Magbabalik muna tayo. Hindi pa ito ang tamang oras. Alam nilang hindi nila kayang tapusin ang laban ngayon. Kaya't gamit ang natitirang pulbos at dasal, itinapon ni Paldong ang isang likaw ng apoy. Isang espesyal na formula na lumikha ng napakaliwanag na liwanag, halos kasing tindi ng araw. Napasigaw si Lakan Bulto, saglit na nabulag. Kinuha ni Paldong si Domeng at sabay silang umatras, sugatan man at halos ubos ang lakas. Habang tumatakbo sila palabas ng gubat, naririnig pa rin nila ang sigaw ng Supremo. "Hindi kayo makakatakas, kahit saan kayo magtago, matatagpuan ko kayo. Ang dugong antingero ay magiging alay ko." Pagbalik nila sa baryo, parehong duguan at nanghihina, nakahandusay sila sa tabi ng bahay ni Aling Sion. Agad silang tinulungan ng matanda at pinapasok. Ngunit bago sila mawalan ng malay, narinig pa ni Paldong ang bulong ng matanda. "Salamat at dumating na kayo. Matagal ko nang hinihintay ang mga tagapagtanggol." Pagmulat ng mga mata ni Paldong, naamoy agad niya ang usok ng insenso at halamang sinusunog. Ang paligid ay maliwanag, ngunit hindi galing sa araw kundi sa mga nakasinding lampara at kandila. Nasa loob siya ng isang lumang kubo, malinis, ngunit puno ng mga palamutit gamit na parabang isang dambana. Nasa tabi niya si Domeng. Nakabalot ang braso at dibdib ng mga dahon ng sambong at ugat ng luya. Kahit duguan at halatang masakit ang kanyang katawan, nakangiti pa rin ito. "Akala ko, Paldong, tuluyan na tayong tatapusin kagabi." Biro ni Domeng. Kahit pa halata ang hirap sa bawat hinga. Isang boses ang sumagot mula sa kabilang dulo ng silid. "Kung hindi kayo nagkunwaring baliw at pulubi, baka matagal na kayong naunahan ng mga aswang." Si Aling Sion, ang matandang nagbigay sa kanila ng lugaw noong nakaraang araw, ay nakatayo sa harap nila. Ngunit ngayon, hindi siya basta matanda lang. Nakasuot siya ng puting barutsaya at sa leeg niya ay may nakasabit na medalyon na may ukit na sinaunang simbolo. "Aling Sion," mahinang sabi ni Paldong. "Ikaw, isa kang albularyo?" Umiling si Aling Sion. "Hindi. Ako'y isang tagapangalaga. Tagapag-ingat ng kasaysayan at ng mga lihim ng baryong ito. Noon pa man, alam ko nang darating ang mga tulad ninyo. Mga antingero na itinalaga upang tapusin ang sumpang bumabalot dito." "Anong sumpa?" tanong ni Domeng, sabay irap na parang gusto na niyang bumalik agad sa laban. "Ang mga aswang sa baryong ito," paliwanag ng matanda, "ay hindi basta-basta. Matagal na silang narito, bago pa man dumating ang mga Kastila. Ngunit ang naging dahilan ng kanilang lakas ay ang itim na bato ng panunumpa na hawak ng kanilang supremo,
si Lakan Bulto. Ang batong iyon ay hindi gawang tao. Isa itong piraso mula sa bulalakaw na bumagsak noong unang panahon at pinasok ng dugo't panata ng mga unang nilalang ng dilim. Napaawang ang bibig ni Paldong, kaya pala hindi tinatablan ng karaniwang dasal at bakal. Tumango si Aling Sion. Habang hawak niya ang batong iyon, wala ni isang mandirigma ang makakatalo sa kanya. Ngunit may paraan upang mawala ang bisa ng bato. Lumapit si Aling Sion at inilabas ang isang lumang baul mula sa ilalim ng sahig. Binuksan niya ito at sa loob ay naroon ang isang maliit na bote na yari sa pulang luwad. Dito nakatago ang abo ng isang matandang babaylan na nagsakripisyo upang bigyan ng pag-asa ang susunod na henerasyon. Ang abo na ito, kapag ipinahid sa agimat o armas, ay may kakayahang bumutas sa proteksyon ng itim na bato. Ngunit, napatingin siya kay Paldong at Domeng. Seryoso ang mga mata. Isa lamang ang pagkakataon ninyo. Kapag nagmintis kayo, mawawalan ng bisa ang abo at wala ng paraan upang tapusin si Lakan Bulto. Kailangang ang isang suntok, isang saksak, isang hampas ay dumiretso sa kanyang puso. Nagkatinginan sina Paldong at Domeng. Parehong alam nila ang bigat ng responsibilidad. Kung ganon, sabi ni Domeng, sabay ngiti kahit namumutla. Ibig sabihin, isa sa atin ang mamamatay. Kasi hindi niya basta papayagan na lapitan natin siya. Domeng, mariing tinig ni Paldong. Hindi kita hahayaang isakripisyo. Ngumisi si Domeng, tila walang takot. Hindi pa ba malinaw, Paldong? Simulat sa pool, ito na ang buhay natin. Manghuli, manghimasok, mamatay kung kinakailangan. Ang tanong lang, sino sa atin ang aabot hanggang dulo? Sandaling katahimikan ang bumalot. Tanging tik-tik ng lampara ang naririnig. Hawak ni Paldong ang sibat niya mahigpit, parang pinapasan ang bigat ng buong baryo. Hawak naman ni Domeng ang kutsilyo niya na ngayon nilagyan na ng abo mula sa pulang bote. Sa huli, sabay silang tumango. Kung sino man sa atin ang mabuhay, wika ni Paldong, tatapusin ang sumpa alang-alang sa mga inosente. At kung parehong mamamatay, dagdag ni Domeng, siguraduhin nating may madadala tayong maraming halimaw sa impyerno. Ngumiti si Aling Sion, ngunit may luha sa kanyang mata. Mga anak, hindi kayo basta mandirigma. Kayo ang huling pag-asa ng baryong ito. Kinagabihan, muling bumigat ang hangin sa baryo. Ang mga aso ay naguunahan sa tahol, ang mga manok ay tila nagwawala, at ang mga matatanda ay nagkakandado ng mga bintana na parabang may paparating na unos. Ang balita ng pag-atake noong nakaraang gabi ay kumalat na at lahat ng tao'y nanginginig sa takot. Sa gitna ng dilim, si Paldong at Domeng ay muling nagbalik sa kagubatan. Ang kanilang mga katawan ay sugatan pa rin, ngunit ang mga mata nila ay nagliliyab sa determinasyon. Hawak ni Domeng ang kanyang kutsilyo na pinahiran na ng abo ng babaylan, habang si Paldong naman ay mahigpit ang kapit sa kanyang sibat na tinali ang dulo ng pulang tela na binasbasan ni Aling Sion. Domeng, bulong ni Paldong habang naglalakad sa makapal na damuhan, alam mong baka ito na ang huli nating gabi. Ngumiti si Domeng, may halong yabang. Kung ganon, mas mabuti. Mas maganda ang wakas kung dugtong sa alamat kaysa mamatay na parang basang pusa. Habang palalim sila sa gubat, naramdaman nila ang presensya ng mga matang nakamasid. Hindi lang isa, hindi lang 5, kundi daan-daan. Parang lahat ng nilalang ng dilim ay nagtipon-tipon upang hadlangan ang kanilang pagdating. Biglang kumaluskos ang mga sanga. Tumalon mula sa mga puno ang mga halimaw, tiktik, sigbin, manananggal, at mga nilalang na may hugis tao ngunit may mahahabang sungay at kuko. Mga bantay, bulong ni Paldong. Gusto nilang ubusin tayo bago pa makarating sa kuweba. Ngumisi si Domeng.
Di maganda. Matagal na rin akong hindi nakakapagpakawala ng galit. Sabay nilang sinunggaban ang mga halimaw. Ang sibat ni Paldong ay lumilikha ng apoy tuwing tumatama sa laman, habang ang kutsilyo ni Domeng ay tila nagiging mas matalim pa, pumuputol ng mga pakpak at mga leeg. Ngunit sa bawat napapatay nila, mas marami pang sumusulpot. Parang walang katapusan ang agos ng dilim. Paldong, hindi tayo matatapos dito kung ganito kadami. Sigaw ni Domeng habang nakikipagbuno sa isang halimaw na may 2 ulo. Alam ko, sagot ni Paldong. Kaya gamitin natin to. Itinaas ni Paldong ang kanyang sibat at biglang binigkas ang isang sinaunang orasyon. Ang hangin ay nagliyab at mula sa dulo ng sibat ay lumabas ang isang mahabang liyab ng apoy na kumain sa mga punong nakaharang. Isa-isang nagsisigaw ang mga halimaw habang tinutupok ng apoy. Ngunit hindi lahat ay napinsala. Ang ilan ay nakalundag palabas at ang iba na may huminto lamang sa di kalayuan nakamasid, parang nag-aabang ng susunod na kilos. Hindi sila basta sumusugod, bulong ni Domeng. Parang may naguutos. At mula sa likod ng mga anino, lumitaw ang 3 nilalang. Mas malalaki, mas mabangis, at halatang hindi karaniwang aswang. Ang una ay isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit ulo ng paniki. At sa bawat sigaw nito'y lumalabas ang alon ng hangin na kayang magpabagsak ng puno. Ang ikalawa ay babaeng payat na may mahabang buhok na bawat hibla ay parang ahas na kayang pumatay ng tao sa isang higpit. At ang pangatlo, isang dambuhalang nilalang na parang taong lobo na may balat na hindi tinatablan ng ordinaryong bakal. Mga general ni Lakan Bulto, bulong ni Paldong, mariin ang pagkakahawak sa sibat. Tama nga ako, sagot ni Domeng, nakangisi kahit duguan. Mas masarap palang pumatay ng boss kaysa ng alipores. Sabay na sumugod ang 3 general at dumagundong ang buong kagubatan. Dumagundong ang lupa sa bigat ng yabag ng dambuhalang may anyong lobo. Ang kanyang mga matay kumikislap sa pula at bawat galaw ng kanyang kukoy kayang maghiwa ng matitibay na puno. Samantala, ang babaeng may buhok na parang ahas ay umuugoy sa ere, nakabitin ang mahahabang hibla na parang mga buhay na lubid. Ang nilalang na may ulo ng paniki naman ay kumakampay at bawat sigaw nito'y lumilikha ng alon na nagpapayanig sa lupa. Domeng, hati tayo, utos ni Paldong habang umiikot ang sibat sa kanyang kamay. Ako na sa paniki at sa babaeng multo, ikaw na sa dambuhala. Ha! Sakto, matagal ko nang gustong basagin ang ulo ng isang hayop na ganyan. Tugon ni Domeng sabay takbo at sasalubungin ng halimaw. Sumugod si Domeng, hawak ang kutsilyo na pinahiran ng abo ng babaylan. Ngunit mabilis ang halimaw, isang hampas ng kanyang malapad na braso ay nagpatilapon kay Domeng's damuhan. Aray kupal! Singhal ni Domeng, sabay tawa kahit duguan ang labi. Lakas mo ha! Muli siyang bumangon at umatake. Umiikot ang katawan upang makaiwas sa sunod-sunod na hampas. Bawat sugat na natatanggap niya ay mas lalo lang nagpapatingkad ng kanyang galit. Kung hindi kita mataga, dudurugin ko na lang ng suntok. At sa isang iglap, isinaksak niya ang kutsilyo sa binti ng halimaw at sabay sapak gamit ang bakal na kamao. Pumutok ang laman at umalulong ang dambuhala sa sakit. Samantala, si Paldong ay nakikipagbuno sa babaeng nilalang. Bawat hibla ng buhok nito'y pumupulupot sa kanyang sibat, pilit inaagaw. Ngunit mabilis si Paldong. Sinindihan niya ang isang piraso ng tela sa sibat at itinapat sa buhok. Agad itong nagliyab. Hindi lahat ng buhok kay ganda. Sigaw ni Paldong, sabay tulak ng sibat sa dibdib ng babae. Umiyak ito ng malakas at ang mga buhok ay kumalas na parang sinunog na tali.
Ngunit hindi pa natatapos. Ang nilalang na may ulo ng paniki ay pumailan lang at isang malakas na sigaw ang pinakawalan. Ang alon ng tunog ay nagpasakit sa tainga ni Paldong. Halos pumutok ang kanyang ulo. Napaluhod siya sa lupa, hawak-hawak ang kanyang ulo. "Paldong!" sigaw ni Domeng mula sa di kalayuan. Ngunit hindi siya makalapit dahil abala pa rin siya sa dambuhala. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Paldong na bumigkas ng dasal. Sa liwanag ng banal na espiritu, basagin ang ingay ng demonyo. Mula sa kanyang medalyon, isang malakas na alon ng tunog ang sumalubong sa sigaw ng nilalang. Nagbanggaan ang dalawang alon at nagresulta ng malakas na pagsabog na nagpayanig sa lupa. Napatila po ng nilalang na ulo ng paniki, sugatan at halos mabali ang pakpak. Duguan, hingal na hingal, ngunit hindi sumusuko sina Paldong at Domeng. Alam nilang ang tatlong general na ito ay hindi lang hadlang, kundi pagsubok bago pa man nila marating si Lakan Bulto. "Domeng!" sigaw ni Paldong. "Sabay tayo. Tapusin na natin to." Tumango si Domeng, nakangisi pa rin kahit duguan. "Oo, kaibigan. Patunayan natin na mas baliw pa tayo kaysa sa kanila." Sabay nilang sinugod ang mga sugatang general. Ang sibat ni Paldong ay dumiretso sa dibdib ng babaeng may buhok na ahas, habang ang kutsilyo ni Domeng ay bumutas sa leeg ng dambuhalang lobo. Samantala, gamit ang natitirang abo, itinapon ni Paldong sa mukha ng nilalang na ulo ng paniki at sa huling saksak ng kanyang sibat, bumagsak ito, naglaho sa abot-usok. Pagkatapos ng malupit na laban, bumagsak silang dalawa sa lupa, hingal na hingal at halos mawalan ng malay. Ang paligid ay nagmistulang sementeryo ng abo at bangkay ng halimaw, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. "Paldong!" mahina ngunit may halong tuwa ang tinig ni Domeng. "Kung mga general palang ganito na, paano pa kaya yung Supremo?" Napangiti si Paldong kahit namumutla. Di mas baliw tayo kung haharapin natin siya." At mula sa pinakaloob ng kuweba, muling umaling-aw-ngaw ang tinig ni Lakan Bulto. Mas malakas, mas galit, at mas nakakatindig balahibo. "Tinumba niyo ang aking mga general, pero sa huli, mga baliw pa rin kayong tutumba sa paa ko." Naglalagablab pa ang paligid sa abo ng mga general nang marinig ni Paldong at Domeng ang muling pag-ugong ng boses ni Lakan Bulto. Ang tinig ay nagmumula sa kailaliman ng kuweba, ngunit para bang dumadaloy sa hangin, umaabot sa bawat sulok ng kagubatan. "Mga hangal, ang dugo nyo ay magiging alak sa aking piging, at ang mga buto nyo ay magiging haligi ng aking pugad." Nagkatinginan ng magkaibigang antingero, sugatan, hingal, ngunit buo ang loob. "Domeng," bulong ni Paldong, "ngayon na ang tamang oras. Hindi tayo makakapagpahinga kung hindi natin siya tatapusin ngayong gabi." Ngumiti si Domeng kahit umaagos ang dugo sa kanyang labi. "Kung mamatay man tayo, siguraduhin nating mas malakas ang kalabog kaysa sa lahat ng halimaw na napatay na natin." Pumasok sila sa kuweba. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat, amoy dugo, asupre at pagkabulok. Sa bawat hakbang, ang mga anino sa pader ay tila gumagalaw, sumusunod sa kanilang mga kilos. May mga palamuti ng buto at bungo ng tao na nakasabit sa kisame, at sa gitna ng lagusan ay may mga palanggana ng dugo na tila nagsisilbing ilawan. "Putang ina, Paldong!" bulong ni Domeng, nakangiwi. "Parang palasyo ng demonyo to." "Mas lalong nangangahulugan na tama ang pupuntahan natin," sagot ni Paldong, mahigpit ang hawak sa sibat. Habang lumalalim sila, mas nagiging ramdam nila ang kapangyarihan ng itim na bato ng panunumpa. Parang may mga kamay na nakahawak sa kanilang dibdib, pilit pinapahina ang kanilang lakas. Ngunit dahil sa kanilang anting-anting na kaya nilang ituloy ang hakbang. Sa dulo ng kuweba, bumungad ang isang malawak na bulwagan na gawa sa itim na bato.
Sa gitna ay may trono at nakaupo roon si Lakan Bulto. Nakasuot ng itim na balabal na yari sa balat ng mga halimaw at sa kanyang kamay ay hawak ang isang batong kasing itim ng gabi, kumikislap sa pula. "Dumating din kayo," ani Lakan Bulto, nakangisi, "at tinala niyo ang abo ng babaylan. Akala niyo'y hindi ko alam? Ang lahat ng lihim ay akin ding lihim." Tumawa siya, malakas, at ang buong kuweba'y umalingaw-ngaw. Sa bawat tawa niya, ang bato ay kumikislap ng mas maliwanag at ang mga aninong nakapulupot sa pader ay gumagalaw parang mga nilalang na handang sumunggab. "Paldong," bulong ni Domeng, "kung gusto nating durugin ang batong yon, kailangan kong magsakripisyo. Hindi niya mapapansin kung isa sa atin ang lumapit ng todo." Umiling si Paldong. Hindi kita ibubuwis." "Wala nang ibang paraan," sagot ni Domeng. Seryoso na ang tinig. "Ako ang gagawa ng gulo. Ikaw ang tatapos. Pag sinubukan mong pigilan ako, pareho tayong mamamatay dito." Bago pa makasagot si Paldong, biglang tumindig si Lakan Bulto. Itinaas niya ang itim na bato at ang buong kuweba ay napuno ng kakaibang liwanag. "Ngayon," sigaw ng Supremo, "tignan natin kung hanggang saan ang tatag ng inyong pagkukunwaring baliw." At sa isang iglap, sumalakay ang mga aninong nabuhay mula sa mga pader, mga nilalang na gawa sa purong kadiliman. Sabay na humarap sina Paldong at Domeng. Ang kanilang katawan ay sugatan, halos ubos na ang lakas, ngunit buo ang panata. "Paldong," ani Domeng, may ngiti pa rin sa labi, "ngayon mo ako pakikinggan. Ako ang gagawa ng daan. Siguraduhin mong hindi masasayang ang abo ng babaylan." At bago pa makasagot si Paldong, umatake na si Domeng, sumugod diretso kay Lakan Bulto, dinudurog ang mga anino sa kanyang daraanan. Parang kidlat ang pagsugod ni Domeng. Kahit sugatan at halos mahulog na ang katawan sa bigat ng laban, hindi siya tumigil. Ang bawat hampas ng kanyang kutsilyo ay dumudurog ng mga aninong humaharang at ang kanyang sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong kuweba. "Lakan Bulto, ako ang kalaban mo, hindi ang mga aninong yan." Tumawa ang Supremo, malamig at nakakasindak. "Isang baliw na pulubi laban sa akin? Nakakatuwa. Sige, subukan mong abutin ako." Umuga ang lupa nang itaas ni Lakan Bulto ang itim na bato ng panunumpa. Mula rito ay lumabas ang mga alon ng kadiliman na tumulak kay Domeng palayo. Tumilapon siya at bumangga sa pader ng kuweba, halos mawalan ng malay. "Domeng!" sigaw ni Paldong, halos mabaliw sa galit. Ngunit kahit duguan, gumapang si Domeng at muling tumayo. Ang kanyang mga matay nagliliyab, hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa panata ng kaibigang handang mamatay. "Hindi mo ako matitinag, Lakan Bulto," bulong niya. Sabay lakad muli palapit. "Kahit baliw, kahit pulubi, kahit sugatan, hindi ako titigil." Alam ni Domeng na hindi niya kayang tapusin ang Supremo ng mag-isa. Kaya't sa halip na tirahin ang katawan ni Lakan Bulto, sinugod niya ang itim na bato mismo. Sa huling lakas ng kanyang katawan, itinapon niya ang kanyang kutsilyo na may abo ng babaylan. Tumama ito sa kamay ni Lakan Bulto. Napasigaw ang Supremo, napaso at nabitawan niya ang bato. "Ngayon na, Paldong!" sigaw ni Domeng bago siya pinunit ng mahahabang kuko ng Supremo. Walang pag-aalinlangan, si Paldong ay sumugod. Hawak ang kanyang sibat na pinahiran din ng abo ng babaylan. Tumalon siya sa ere at buong lakas na itinarak ang dulo nito sa puso ni Lakan Bulto. "Sa ngalan ng liwanag at ng ating panata, mamatay ka!" Bumulusok ang sibat at dumagundong ang buong kuweba. Sumigaw si Lakan Bulto. Halos masunog ang kanyang laman mula sa loob. Ang itim na bato ay pumutok at mula rito'y kumalat ang apoy na kumain sa lahat ng anino.
Nalaglag si Paldong sa lupa, hingal na hingal, hawak ang sibat na nabasag sa impact. Sa harapan niya, nakahandusay si Lakan Bulto, unti-unting nagiging abo. Ngunit agad niyang napansin si Domeng. Nakabagsak, duguan, at halos wala ng hininga. "Domeng!" Halos lumuhod si Paldong sa tabi ng kaibigan. "Huwag kang magsasalita, may paraan pa." Ngumiti si Domeng, kahit duguan ang bibig. "Wala na kaibigan, alam kong ito na. Pero sulit ang lahat." Hinawakan ni Domeng ang kamay ni Paldong. "Paldong, ituloy mo. Huwag mong hayaan na bumalik ang kasamaan dito. Sabihin mo sa mga tao na kahit baliw at pulubi, kaya ring lumaban." At sa huling ngiti, pumikit na siya. Iniwan ang katahimikan. Napaluha si Paldong, pinipigilan ang pag-ungol ng kanyang dibdib. Ngunit kahit wasak ang puso niya, alam niyang natupad nila ang kanilang panata. Mula sa paligid, unti-unting naglaho ang dilim. Ang mga aninong nagkukubli sa baryo ay nawala at ang hangin ay gumaan. Ang sumpa ay tuluyan ng naputol. Ngunit ang kabayaran, isang kaibigang minahal, higit pa sa kapatid. Umaga na nang lumabas si Paldong mula sa kuweba. Ang liwanag ng araw ay sumalubong sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito ikinatuwa. Sa kanyang balikat, buhat niya ang malamig na katawan ni Domeng. Kaibigan, kapatid, at kasangga sa bawat laban. Habang naglalakad pabalik sa baryo, ang mga tao ay isa-isang lumabas mula sa nilang mga tahanan. Ang mga batay nagtataka, ang matatanda ay lumuluha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam nilang wala na ang bigat ng sumpa. Ngunit ang kanilang mga tagapagligtas ay isa na lamang. Si Domeng, bulong ni Aling Sion, hawak ang kanyang dibdib. Isa siyang bayani. Sa gitna ng baryo, naghanda ng maliit na libingan para kay Domeng. Hindi ito marangya, ngunit punong-puno ng paggalang. Inilibing siya sa ilalim ng malaking puno ng balete at ang kanyang kutsilyo ay ibinaon sa tabi ng kanyang bangkay, balot ng abo ng babaylan. Nagbigay ng dasal si Paldong habang pinipigilan ang kanyang luha. "Kaibigan, tinupad mo ang panata natin. Ngayon, ako naman ang magpapatuloy. Hindi matatapos ang ating laban dito. Hanggat may dilim, ako ang magpapanggap na baliw at pulubi, ang anino sa mga kalsada, ang halimaw na kinatatakutan ng mga halimaw." Makalipas ang ilang araw, muling nagsimulang mag-ikot si Paldong sa baryo. Sa paningin ng mga tao, isa pa rin siyang siraulo na naglalakad-lakad, sumisigaw ng walang kwenta at kumakain ng tirang pagkain. Ngunit sa likod ng maskara, siya ang nagbabantay, laging handa kung may muling susulpot na kasamaan. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang kalahating piraso ng sibat na ginamit nila laban kay Lakan Bulto, alaala ng sakripisyo ng kanyang kaibigan. At sa bawat dasal niya, lagi niyang inuusal ang pangalan ni Domeng upang hindi mawala ang lakas ng kanilang panata. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng baryo, may batang lumapit at nagtanong, "Kuya, bakit ka palaging nag-iisa? Bakit ka palaging parang baliw?" Ngumiti si Paldong, ngumiting may pait ngunit may halong tapang. "Dahil minsan, anak, kailangan mong magmukhang baliw para mapanatili ang katinuan ng mundo." At tumawa siya, isang halakhak na parang baliw, habang ang buwan ay nakasilip sa likod ng ulap. Ngunit sa ilalim ng halakhak na iyon ay nakatago ang pinakamalupit na katotohanan. Ang sugat ng isang kaibigang hindi nababalik at ang laban na kailanman ay hindi matatapos. Makalipas ang mga taon, naging alamat ang pangalan ni Paldong at Domeng. Sa bawat baryong kanilang dinaanan, ikinukwento ang dalawang pulubi at baliw na lumalaban sa mga halimaw. Ang mga batay lumaki na may takot ngunit may pag-asa, at ang mga matatanday nagdarasal para sa kanilang kaluluwa. Si Domeng, ang baliw na handang magsakripisyo,
Si Paldong ang baliw na naiwan upang ipagpatuloy ang laban. At hanggang ngayon, sa tuwing may naglalaho sa dilim, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang halakhak ng dalawang baliw, isa sa lupa at isa mula sa kabilang buhay. Wakas,